Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maraga po, sendo ko po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barat sa lado nasyonal. Bagyong Ada, Bicol Region da nagkapira nga mga lugar digdiya nasa signal numero 1. Aris Waranda versus atong ang Queens June na sininapod bilang premature kan sa iyang abogado. Apray sa kalibo sadsada ati-atian contest nasa 1.1 million pesos. 32 at kadaan ana magbagsak ana sarong train ana sa sarong train. President Bongbong Marcos nakabalik na sa Pilipinas. BBM sinigurong salary increase kan mga MUP dagos ngunya na 2026. Supply kan baga sa Bicol Region na nagdadanay na bastante sa tauman kan banta kan kalamidad asin man pag alburuto kan bulkan kan mayunda. DSP na i-record ang 7.6% na pagpako sa domestic liquidity Nobyembre 2025. DSWD naglangkaw nin blue alert status bilang preparasyon sa panibagong paglaog kan na Bagyong Ada. Nagkabirang piyahe kan barko sa Eastern Samar temporaryong suspendido ng unyan. Kabara sisiripon kung may aging pagbalga sa prangkisa kan solar energy firm pag sasadiri Kiko Barsaga. DILG pig-inkiminar ang publiko na gamiton ang presenting plataforma para isulong ang partibismo kan pagkakaigwa ni mga politikong nag-iipal. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Matugang liwat marhay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan mga barata, inutuntan kamugtakan kan na panahon na mas lalo pa niya na nagkukusog ang tropical depression Ada, Bagyong Ada, mantang padagos na nagiro sa partikan sirangan kan na Mindanao. Oring namataan ang sentro kanis, distansyang 385 km sa sirangan na norting sirangan kan na hinatuan na Surigao del Sur ay 465 km sa sirangan na parte kan Surigao City, Surigao del Norte. Patos-patos kani ang maximum sustained na duros nakusog na nagaabot sa 55 km ang kada oras arani sa sentro asin iguanan nin paburubugso na 70 km ang kada oras nagiro ni pa northwest sa Saricas na 20 km ang kada oras asin ay makusog na duros na nagabot sa 400 km gikan sa sentro. Nasa irarom ka na signal numero 1 ang mga partikan na Luzon, Visayas, asinman Mindanao, Eastern Northern Samar, asinman Surigao Provinces. Basado sa forecast pinaglalauman na maagi ang ada arani sa Eastern Samar, Northern Samar, sa aldaw kan Biyernes asinman aldaw kan Sabado, nin pagkaamay nin pagkaaga. Pagkatapos kani posibleng magranini sa Catanduanes sa aldaw kan Domingo asin mag-umagaw na antes na maglis pa sa partibismo kanda norting parte kanda sirangan na norte kanda aldaw nin Lunes sering man kung magbabago ang direksyon kaniya
pagdagos sa parte mismo kanda kanluran posibleng maglandfall ini sa Eastern Visayas asin man sa parte mismo kanda Bicol region. Pinagsasabi nan mas nagdakul pa ang mga lugar na pinagbander ngunya sa parte mismo kanda signal numero 1 nakabandera ang tropical cyclone wind signal number 1 asin iyan sa parte kan 8 lugar kan Pilipinas ninuliman kan bagyong Ada sa datos kan Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA nailing ang sentro kan bagyo 460 kilometros sa parte kan Surigao del Norte. Iguan, patos-patos na duros na 45 kilometros sa gudnang 55 kilometros sa kada oras. Ang mga lugar kung sa nakabandira na ang signal numero 1, iyo Antarctica, anda Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, Eastern Samar, Samar Northern Samar, ang probinsya kan Sorsogon, ang Rapu-Rapu, Manito duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay, asin pan ada syudad kan Legazpi, ang nakabandera na sa signal numero 1, padagos ana pagbaba kan pag-asa o pagpatanid kan pag-asa sa mga apektadong mga lugar. Grabe nga peligroso ang paglalayag sa dagat kan mga parasira kaya ipinagpapangalad na guna ang paglalayag urog na ang mga saradit na mga bangka. Sa tuyang mga detalyes pakanda sa tuya pang mga barata na kitangunyad sa lado nasyonal. Sa tuyang barata sa lado nasyonal, an arrest warrant laban ki atong ang kwenestyon na asin inapod bilang premature kaanda sa iyang kampo. Pinag-question ngunyan kan kampo ka negosyanteng si Charlie atong ang ani pinagbaluas na kasuguan kan korte mapadapit man sa kasong kinakatubang kani may relasyon sa pagkawara kan mga parabulang. Sa opisyal na pahayag kan sa iyang abogado na si Abogado Gabriel Villarreal na sinasabi na pinagkukonsidera nindang premature ang naging desisyon kan Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26. Kasod makaya ang opisyal na pinagpaluwas ana pinag-isyong warrant of arrest laban man ki atong ang sa kasong kidnapping with homicide. Alagad nagtutubod ang legal counsel kani na ana kasuguan kan nasambit ng korte ang pagbalga subot sa karapatan kan sa iyang kliyente magkaigwa kan pinagapod na due process. Tinawan doon ni Abogado Villarreal na ang arrest order ang legally questionable. Ninhuli kan dai nagtrayumpo kaninga maabot ana mga panuntunan sa lado kan konstitusyon na dapat sundon manungod man sa nasambit ng sitwasyon. Dagdag pa kani ang ginibong aksyon kan korte basado lang subot sa dai kompleto asin sarong lado nin impormasyon nilatag kan Department of Justice sa pagdetermina kung iguanin probable cause ang nasambit ng kaso. Basado sa abogado dai subot hiniling kan korte ang mga counter affidavits asin ebidensyang gikan man sa akusado kabali si atong ang sa tao kani. Tinawan doon ni Abogado Villarreal na magkakaigwasinda nin legal na proseso sa parte mismo kada korte asin iyahanda ang mga remedyong pwedeng gibuhon asin man isampa gigibuhon ninda ang gabos para man matawanin oportunidad an sa iyang kliyenteng si atong ang nahamunon asin ipaluwas an arrest order. Mantang digdi nakapalaman sa arrest warrant na ipinagpaluwas kan Regional Trial Court kan Santa Cruz Laguna na sundon kan mga autoridad ang nakapalaman sa lay na tama asin legal na paagi asin implementasyon kan kasuguan laban man sa mga respondent asin man mga akusado kan sinambit ng kaso.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal, nakabalik na sa Pilipinas si President Ferdinand Marcos Jr. kasubod mga alas 11:28 ninda pagkaaga. Sa sayang arrival statement ibinida kanda presidente ang trayumpong pinagpirmahan duwang importanteng kasunduan sa pagultanan kan Pilipinas asin man kan UAE and Comprehensive Economic Partnership Agreement USIPA and Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Basado sa presidente sa irarom kan SIPA, mas halawig asin dakula ada market access kan Pilipinas sa tauman kan sirangan parte sa mga produkto kan nasyon kabali digdi ang supply kan professional services, health contraction asin man information and communication technology asin iba pa ang pagpapakusog-subot sa market access para man sa Filipino services providers pasiring sa UAE ang malinaw na pagbisto kan professional complaints o competence kan excellence asin na pagiging matibay kan mga Pilipino sa arog kaning klase nin pagbisto asin na dai matatawaran ang kontribusyon sa ekonomiya kan UAE para man sa mga pinagapirmahan na MOA on Defense Cooperation. Ipinagpahig kan presidente na magduduhol na nindalan ini sa mas hararom na pakikipagtarabangan kan UAE sa Advanced Defense Technology sa arog kan na unmanned aerial system, electronic warfare, asin naval system na importante sa buot sa pagsasamoderno asin na pagpapakusog kan kapabilidad kan Pwersa Armada kan Pilipinas sa irarom kana sambit ng kasunduan papakusugon ang defense asin military relation kan duwang nasyon sa paagiman kan edukasyon asin manda training, intelligence asin security sharing asin kooperasyon sa parte kan anti-terrorism, maritime security asin peacekeeping operation. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Department of Budget and Management na dai mauuktaba and dai maapiktaran ang salary increase, retirement benefits o pensyon kan military asin and informed personnel na kung sain sa irarom kan 2026 budget. Sa press briefing duman sa Malasio kan Malacanang, ipinagpahig ni DBM Secretary Rolando Toledo na bakong totoo ang mga nagluluwas na mga barata na tinanggal ang pondo para man sa personnel services sa irarom ka na ang program appropriation. Paglilinaw kani ang importanteng sinasabi ang para man sa subsistence allowance increase asin man military uninformed personnel na inilipat lang subuot sa miscellaneous personal benefit fund pasiring sa regular na budget kan sa indang implementing agencies. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan National Food Authority NFA Bicol na sa publiko na igwa sindanin bastanteng supply kan bagas tangani manda na digdi matustusan ang mga pangangaipo sa panahon man kan kalamidad. Kabali na ana posibleng pag-alboroto ngunyan kanda bulkan kan mayon. Edi tanganing masiguro na mayo nin magiging kakulangan sa lado kan bagas kung in kaso magkaigwaman nin pangangaipo ang apektadong mga komunidad. Basado yan kay Assistant Regional Manager Julie Linarisas ana NFA Bicol igwan ninda presenting inventaryo na nagaabot sa 104,237 na sako kan bagas na nakatambak sa manlain-lain na mga budiga sa parte kada Bicol. Apwer kayanda igwaman sindanin 764,870 na sako kan paroy na nakatambak man sa parte kana mga budiga kani asin preparadong muli noon tanganing maging bagas. Dagdag
dagdag pa kada nasambit ng opisyal. Pinaglalauman ninda na madadagdagan pa ang sindang supply kan bagas ni nulikan padagos na isinasagibong paggiling kan paroy o pagmulino kan paroy. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal na i-record ngunyan kan Bangko Sentral kan Pilipinas ang pagrambong kan domestic liquidity kan 7.6% kan Nobyembre 2025 na uminabot sa kabilugan na kantidad na 19.4 trillion pesos. Anasambit ng paglubo bahagya kan mga sinasabing hababa na kumpara na na-record kan 8.3% sa paglubo kana nakalis na bulan kan Oktubre 2025 ang domestic liquidity na sasabing ini ang susukat gamit ang M3 asin sarong mahiwas na indikasyon kan supply kan kwarta sa ekonomiya. Kabali ang M3 ang kwarta na pinapaikot sa naman sa sirkulasyon ang gabus na deposito sa manlaylay ng mga bangko asin iba pang financial assets na may halangkaw na grado kan liquidity o madaling maribayan nin cash. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, ipinapasunod gunyan kan Department of Social Welfare and Development DSWD ang Blue Ribbon Alert status sa bilog na Pilipinas kasunod man kan paglaog kan inut-inuting bagyo ngunya na taon sa Pilipinas na si Ada. Ang lakdang na inikan sinambit ng ahensya kan gobyerno. Bunga naman kan direktiba na ipinagpaluwas kan National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC o beto kani na masiguro asin maparikas ang tulos na pagduhol nin anuman na posibleng epekto o tabang na pwedeng maibunga kan bagyo sa manlaylain na mga komunidad kan nasyon. Sa presente aktibo na nagpapadagos ang busising monitoring asin koordinasyon kan DSWD sa iba pang mga ahensya kan gobyerno kabali na ang mga lokal na mga gobyerno sa mga lugar na posibleng maapektuhan kan nasambit ng bagyo. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal, ninuli man kan peligro kanda bagyong darakan tropical depression na si Ada sinuspindi kanda Philippine Coast Guard ang gabus na paglayag asin biyahe sa anuman na klase nin lulunadan pandagat watercraft sa parte mismo kada probinsya kan Eastern Samar. Tulos-tulos na pinagsuspindi ini asin pinapasunod bilang pag-iingat sa kaligtasan kan publiko urog na ang mga naglalayag asin manda mga residentes sa parte kan baybayo na lugar. Kasumpay kani maigpit na tawanin advice ang gabus na mga operator asin may kadsadiri kan mga lulunadan pandagat na maging mapagmatsyag, mag-ingat asin regular na subaybayan ang mga report asin abiso mapadapit man sa tropical depression na si Ada. Ang suspension kan mga biyahe ang magdadanay asin ipapasunod sa kudnang sa masudod na mga abiso gikan man sa parte kan PCG asin State Weather Bureau sa kudnang digdi magmaray ang kamugtakan kan panahon sa Eastern Samar asin mga pagtaraid na mga lugar. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, daipa dagos na isinasarakan House Committee on Legislative Franchise ang posibilidad na magsagibonin sarong duhol na investigasyon manugod man sa mga posibleng pagbalga sa prangkesa na ipigatao sa sarong solar energy firm na pagsasadiri ni Congressman Leandro Libeste. Ini and nakasalalay sa kung may siisay man ang mga miyembros kanda Kongreso ang magsampa nin sarong formal na resolusyon na nagahagad kanasambit na nga investigasyon basado kay Congressman Antonino Roman. Mas makakamaray na dahil mo na magtaunin anuman ang mga komento o mga pahayag manugod man sa sinambit ng issue urog na sa presente mayo pa ni na ilalatag na konkretong ebidensya na nagpapatunay kan anuman
na pagbalga sa nasambit ng prangkesa. Dinagdag pa kani na importante ang pag-iingat asin pagdulin mga payag tanganing maiwasan an anuman nin mga prediksyon. Kasumpay kan na bagay na ni pinagpaigman ni Congressman Leandro Libeste an sa iyang preparasyon na atubangon asin simbagon ang gabos na mga aligasyon na idinadaklag laban sa iyang kumpanya. Sinabi kanina preparado siyang magpaliwanag asin magdul kan mga kinakaipuan ng mga dokumentos tangani man na patunayan na mayo nin pagbalga o bayulasyon na nangyari. Pinaglalauman na ang pagbalbalikan sesyon kan Kongreso sa sa 26 kan bulan kan Enero ngunya na taon magiging pagkakataon tanganing trataron ang nasambit ng issue. Sa iba pang nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, pinag-ingkaminar ngunya ni DILG Secretary John Beck Rimulya ang publiko na dai magduwa-duwa na ipaabot ang reklamo ang mga politikong nahiling ninda na magkakaigwanin ipal sa paagiman kan manlaylain ng mga plataporma na ipinagtagama kan ahinsya para manda sa partibismo kan hubetong ini ana tanganing masiguro na ana mga opisyal kan gobyerno ang nagdadanay na sindat tapat sa saindang sinumpaan ng mga trabaho asin day ginagamit ang saindang posisyon para man sa pansandiri sa naman ng mga intereses asin pagpapahamot kan saindang mga pangaran ang mga insidente kada pagiging ipal kan mga politiko pwedeng isumbong sa bantay korupsyon na iyo ang panginot na anti-corruption initiative kan opisina kan DILG ang programang ini tuyong pinagbilog tangani man na labanan ang korupsyon sa gabos na klase nin gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal. Buminagsaka ngunya na ada kantidad kan piso bagong all-time low karibay kanda dolyar. Buminagsak ang kantidad kanda balor kanda piso sa bagong record low na sinasabing 59 pesos 44 centavos sa kada sarong dolyar. Iyan poon kan Enero 14, 2026. Nalampasan kani ang dating pinakababang grado na 59 pesos sa 35 centavos na na-record ka nakalis na simana basado sa mga ekonomista. And pagluya kan piso, bunga naman kan matibay na performance kan US dollar kasabay kan na agresibong interest rate policy kan US Federal Reserve. Dagdag pa kani na nakakaapektar ini sa pangkinaban na tensyon asin pabor bagong presyo kan lana asin papalala kan import cost kana nasyon. Ninuli kaniya pinaglalauman na malangkaw ang presyo kan mga panginot na mga barakalod mantang digdi and nakikinabang naman ang mga OFWs asin man exporters na mas halangkaw ang reribayan kan dolyar. Sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan baretas, pinagkakarkulong maabot sa 123.96 milyones ang kabilugan kan populasyon kan Pilipinas pag-abot sa 2035 o dagdag na aabuton sa 14.76 milyones katao sa laog kana kanda masulod na 15 taon basado sa pinakauring projection kan Philippine Statistic Authority o PSA. Basado sa PSA, pinaglalauman na malangkaw pa ang populasyon kan Pilipinas sa average na 0.85% kada taon poon kan 2020 sa gunang 2035 gikan sa na-record na 109.2 milyones na populasyon
kan 2020 magdadanay na pinakahalangkaw ang riyon kan Calabarzon asid man sinusundan kan Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon na pinaglalauman maabot sa 19.7 milyones ang populasyon pag-abot man kada taon na 2035. Nakasunod na dyan ang National Capital Region NCR na may 14.49 milyones asin ang Central Luzon na may 14.2 milyones mantang pinaglalauman na madanay man na pinakasadit ang bilang kan populasyon iyo ang Cordillera Administrativa Region UCAR na igwasanan nin 2.13 milyones na populasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nagpagirumdum ana sarong eksperto sa mga sipling lakdang sa partikan salud para man maiwasan na tamaan kan sinasabing superflu asin man variant kan na influenza A. Sigun man ki Dr. Ibalina Roas, infectious disease specialist kan UP Manila, ang tamang kalinigan na responsabling gawi asin na bakuna ang panginot na depensa laban man sa influensya kabali sa mga lakdang na ini ang permina sa nang paghuhugas nin kamot tamang paagi ka na pag-abo asin na pagkakaigwa kan pahid asin na pagsulot ni face mask kapag nakamati ka na sambit ng mga simptomas dagdag kaniya na dai kinakaipuan na untukon ang tradisyonal na pagkakaigwa kan pagbisa basta may tamang kalinigan asin na importante man na magdanay sa harong kapag igwanan nin helang tanganing daina makaulakit pa binanggit kan infectious disease expert na ana mga matataong lugar mas halangkaw ana peligro lalo na sa mga may maluyang immune system kaya digdi tinatawanin abiso na iwasan ang mga matataong mga lugar sa arog kaning panahon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos na pinagpipirit ni Davao City Congressman Paulo Duterte na daiya makakabalik sa partibismo kada Pilipinas si dating Presidente Rodrigo Duterte sagkod ng nagdadanay na ang presidente kan Pilipinas iyo si Ferdinand Marcos Jr. Ini and nagpapangadji sa indang pamilya na sa kada aldaw subuot digdi naglalaom paman giraray sinda na makakabalik sa Pilipinas ang dating presidente. Alagad sa ngunyan, mas pinipili kaning magdanay dumada sa partibismo kan Netherlands sagkod na si Marcos iyo pa ang presidente. Nagtaunin payag si Duterte kana update dapat sa partibismo kan salud o kamugtakan kan salud kan sa iyang ama. Marhaya anda party kanda salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte may nagdagdaga na timbang uwa ini anda mas lalo pang tuminaba ngunyan maski ngani nagdadanay na anda sa iyang lawas anpit sa naman asin na anda sa iyang bitis ana kakulangan kana ehersisyo iyo subuot ang nagpasadit kani padagos man subuot na pinagaataman kan ICC detention facilities ana nasambit ng dating presidente kana nasyon ipinaabot ni Congressman na pulong ang pag-ingkaminar kana dating presidente sa mga Pilipino asin militar na sundon ang konstitusyon asin protektaran ang nasyon mantang naglansar ang mga taga-suporta kan dating presidente kan sinasabing signature campaign na tay kami naman sa Davao City o betong makakua ni o makatipon ni naabuton sa 500,000 na mga perma asin pakusugon and
pagkasabot kan publiko asin inkaminanon an Korte Suprema na aksyonan ang mga kaso na may relasyon sa subuot na illegal na pag-aresto asin na referral kan dating presidente duman sa ICC. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kinalampag kan National Institute for Transparency and Accountability NITA sa gobyerno na daigibon ang state witness ana mga panginot na mga sangkot sa anomalya kanda flood control project mantang nagpapadagos ang kaso laban sa mga responsable sa multi-billion pesong kickback scheme. Sigun man kay Carlos Ayala, Executive Director kanita, ang tunay na parte kanda katarungan na hustisya ada makakamtan lang kung mananagot ang mga panginot na mga arkitekto kanda korupsyon asin bakong bilang nakasangkapan. Ini saro sa mga binanggit niya asin si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na subuot Central Operator sa pagribay asin man salang paggamit kanda bilyon-bilyon pesong pundo kabali digdi ang mga napabarata na posibleng gibo na state witness sinda Henry Alcantara asin Bryce Hernandez gikan sa party kanda Bulacan District Engineering Office na nakabalik na anda dakulang kantidad kan kwarta asin pagrurugaring gikan mismo sa flood control project. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nilinaw kan abogado ni Nagadan na Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Catalina Cabral na mayo nin state witness deal na pinag-aluka sa iyang kliyente. Iyan na kontra sa mga pahayag asin sala ang mga binutasan ng mga pahayag ni Congressman Leandro Libeste. Paliwanag ni abogado May de Benagracia na ordinaryong testigos lang ang pinag-aluki Cabral sa investigasyon kan maanumaliyang flood control project asin bakong state witness. Basado kay abogado o sa abogado bako subot na kinakaipuan nag-apply si Cabral bilang state witness asin daiman pinagkumpirmar kan abogado na nagkaigwa nin arog kaning kasunduan. Paliwanag ni abogado de Benagracia na ana pagiging state witness ang nangangaiponin mga pag-ako pagkakasangkot sa krimen na daiman subuot tama para kay Cabral ninulit mayo manining pagkasabot o pagkaaram sa nasambit ng sarabwatan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinatibay kan Sandigan Bayan PEP Division ang desisyon kaning pawaran visa ang mga pasaporte ni dating Ako Bicol Congressman Saldico kanda Albay asin pinagdeklarang saro na ining pugante. Ini matapos man ay basura kan anti-graft court sa desisyon kan Enero 8 an urgent motion for reconsideration ni Ku kasumpay kan resolusyon kan Disyembre 10, 2025 nin huli man kan kawaranin bastanting ebidensya tinawan doon kan korte na ang pag-iwas kan sarong akusado o jurisdiksyon asin pinagkukonsidera na pagtalikod sa karapatan na pinagahagad kan judicial relief. Iyan bunga naman kan rules of court asin man nagdadanay na jurisprudence sa presente na atubang si Kuwa sa duwang bilang nin kasong graft malversation kasumpay kan subuot 289 million pesos na substandard road dike project duman sa Oriental Mindoro. Magigirumduman inot ng ipinagpayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na suspect sa ninda nasa Europa siku, partikular na duman sa nasyon kan Portugal asin igwa subot nin mga impormasyon na may mahiwas na Portuguese passport ang dating congressman na nakuha nagkapirang taon na
ang nakakalaagi. An mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat pagkatapos lang po nin pagirumdum. Mga tugon yan sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, forma ng itinukan Philippine National Police Regional Office No. 5 sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur o PNP Provincial Office ang mga vehicle sa assets, ICT equipment, battle gear, asin man firearms para man sa Municipal Police Station sa bilog na probinsya kan na Camarines Sur. Itinaw ini kan na sudma kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur sa paagiman kan na PNP Regional Office No. 5 o Bicol Region. Kasabay ka na sambit ng turnover, isinagibo ang blessing kan na masilag ka classroom asin powerhouse sa laog mismo kan compound ang Camarines Sur Provincial Office o bato kan mga pasilidad na ini na mas pang maparikas asin mapakaray ang serbisyo kan kapulisan sa parte kan idinuduhol na serbisyo sa publiko sering man magserbing parte kan sindang adalan para man sa PNP personnel nagsasairarong kan mga training asin man pagklase. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal na igwanin reshuffling kaduang station commanders ang Naga City Police Office ni ipinagapasunod sa laog ka na Siyudad Canaga. Ipinasunod ka Naga City Police Office ang reshuffling o pag-re-revise ka na pwesto ka nagkaprang mga opisyal kan PNP Naga bilang parte kan dagos na pagpapakusog kan liderato asin man operasyon kan pulis sa syudad basado sa NCPO o beto ka na sambit ng reshuffling anda matawanin pagkakataonan mga opisyal asin maipamatian sa indang kakayahan asin natibay lado kan serbisyo sa publiko anasambit ng lakdang ipinapasunod sa inot na bulan kaning taon na presenti ang direktiba nagigikan mismo kay City Director Police Colonel Gilbert Priñas sa irarom ka na bagong pagbugtak ana mga bagong pwesto kan mga opisyal. Pinugtak ni Police Captain Rowena Lim, dating pamayukan Women and Children Protection Dis bilang iyon ang niyan an officer in charge o an station commander kan Police Station No. 1. Panta si Police Captain Joey Cepeda ang dating station commander kan Police Station No. 1 yaunang unyad bilang pamayukan Naga City Mobile Force Company. Mantang pinagrebayan man ni Police Captain Richelda Matias ni Police Major Alvarez bilang bagong officer in charge kan Station Commander Police Station 2 si Police Captain Richelda Matias saro ng hepe kan Women and Children Protection Desk. Tinawan doon kan liderato kan NCPO na ana reshuffle an mayubato na mas pang mapakaray an peace and order asin manda pagdanay an parte mismo kan karahayan sa parte kan syudad kan Naga asin sa tabang epektibong liderato para sa parte mismo ang pagpapakusog kan seguridad igdi sa laog kan syudad ni Naga. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, badil mga bala asin droga nasamsam sa pinagibong search warrant operation duman sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Buyit Padere sa detalye. Buyit. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal ang puwersa da kan mga rebelde Bicol padagos ng nagluluya. Iyan basado naman sa payag 9 Infantry Division kan Philippine Army. Pinagkumpirmar ngunyan kan 9 Infantry Division kan Philippine Army na padagos na dang nagluluya ang kakayahan kan mga rebelding grupo sa Rion Bicol basado sa sindang mga isinasagibong mga operasyon. Yan anda nakalis na taon na 2025
Ini ang pinaglatag sa sarong press conference na pinanginutan ni Major General Aldwin Almasi, ang Division Commander kan 9 Infantry Division, kaibanan ang iba pang mga opisyal kan Philippine Army sa Bicol Region. Basado sa pahayag o minabot nin haros 15,000 na operasyon ang sinagibo kan militar, kabali na ang intelligence operation, combat operation, asin man civil military operation. Sa mga operasyon na ini, nasa abuton sa 600 na mga miyembros kanda grupo ng komunistang partido anda na-neutralize mantang ginatus na mga armas, bala asin man mga pampasabog na recover asin man isuko sa partikan militar asin man pulisya. Tinawan doon kan liderato ngunyan kan 9 Infantry Division kan Philippine Army sa Bicol, na base sa Banwan kan Pili Camarines Sur, na ana panginot na obeto ninda na maprotektaran ang mga Bicolano asin magdanay ang katuninungan seguridad ang mga komunidad sa bilog na riyon Bicol. Para sa partibismo ang mga kampanyang ini, sisigurado ninda yaon ang serbisyo asin makataong pagtabang kan trupa kan militar asin magpadagos na pinag-iing kami narindangunyan ang mga rebuilding na tatada pa sa Bicol na magsuko na sa gobyerno. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, balikan ta ang linya ni Puyet Paderes. Badil mga bata asin droga na samsam sa search warrant operation duman sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Puyet Paderes sa detalye. Alas 8 ng pagkaaga ka nag-aging aldaw sa operasyon laban sa illegal na droga asin illegal na pagsaray ng balil asin mga balag. Andi kinasan search warrant ang matrayong pong gilibo sa Zone 4 Barangay Malawag sa Banwaan ng Nabua, Camarines Sur, na nagresulta sa pagkakaaresto sa rong lalaki asin pagkakupiskar kang pinagtutugulang siyabo asin mga badil na may mga kanibong dokumento. Ang operasyon gilibo sa bisa kan search warrant na iniso kan RPC 5th Judicial Region, Iriga City. Ang operasyon gilibo kan pinagsarong puwersa kan Camarines Sur Police Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, 2nd Provincial Mobile Force Company at PDEA Camarines Sur. Sa paghalugog, nakuhaan perang pilasong plastic sa selling shabu, mga drug paraphernalia, spoil, asin gunting, nakuha sa rong kalibre 45 badil, magazine, caliber 22, improvised M16 type, revolver, holster, asin, mga bala. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibang detalyes kan sa tiyapang mga barata sa lado lokal, ang Bicol Regional Project Monitoring Committee nagsagibunanin pag-inspeksyon duman sa partikan Andaya asin Maharlika Highway. Nagtagibunanin inspeksyon ang Regional Project Monitoring Committee RPMC ang monitoring arm kan Bicol Regional Development Council. Kaibana na ang mga opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bicol sa mga parte kan Rolando Andaya Highway sa laog kan probinsya kan Camarines Sur, Maharlika Highway kan nagtalikod na aldaw. O beto kada sambit ng aktibidad na maaraman ang aktual na kondisyon kan tinampo asin mapagaraman ang mga priority section na kinakaipuan ng tulos ni Pundo asin man nakaipuan na dapat trabahon tulos basado sa RPMC ang Rolando Andaya Highway tarong Major National Road nagapupuon duman sa parte kan Santa Elena, Camarines Norte sa agkudang sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Mantang ang Maharlika Highway man ada panginot na tinampo na nagdudugtong gikan sa parte kan Metro Manila pasiring sa Southern na Luzon, Bicol Region na uminabot agkudang sa parte mismo kan Visayas asin digdi padagos-dagos man ada pagkakaigwa ka na nasambit na mismong mga pagbubusisi asin na paghiling dyan sa parte mismo ka na Andaya Highway. Yan katakod naman kana kasuguan na kana presidente na dapat mapakaraya na nasambit na nga tinampo ninuli ka na sambit na nga bagay digdi armada sa parte mismo kana impormasyon at 2026 digdi
ipinaga-suwestyon kan da DPWH Bicol na 7.86 billion pesos para manda igdi umabot ang 130 proyekto sa Maharlika Highway, 3.62 billion para man sa 41 na proyekto sa Rolando Andaya Highway. Abali naman digdi ang sinasabing road sinmanda bridge improvement kung mga pagpapakaraykan tulay, safety upgrades asin man widening works mantang para man sa taon na 2027 pinakakarkulong nga abuton sa 9.30 billion pesos ada pinag-suwestyon para man sa padagos na pagpapakaray kan Maharlika Highway na pinaglalauman digdi makakabawas sa oras kan biyahe sa pagultanan kan Metro Manila Bicol Region kapag dagos na nasambit ng proyekto. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lokal, Bicol pinasalamatan ang Bureau of Treasury sa padagos na pagkakaigwanin na kooperasyon pag-uswag kan Bicol Region. Arel Banyas sa detalye. Pinanginutan kan Department of Labor and Employment digdi sa Bicol ang pagtaonin na plaque of appreciation sa Bureau of the Treasury bilang pagbibigay ng padagos ng suporta sa pagpauswag kan mandato kan Dole. Ginibo ang seremonya kan nagtalikod na Lunes duman sa Dole Regional Office sa Legazpi City. Sigon sa Dole Bicol, ang award ini pagmidbid sa institutional cooperation asin man operational assistance na itinatao kan Bureau of Treasury na nakatabang sa epektibong implementasyon kan mga programa tiring man serbisyo pinansyal kan gobyerno digdi sa riyon. Kabuot sabi kan mga opisyal gikan sa duwang ahensya, ang pagtaunin award nagapatunay kan importansya kan kolaborasyon sa pagultanan kan mga ahensya tangarig masiguro ang epesyenteng paghatod ng serbisyo publiko, partikular sa pamamahala kan fiscal governance, tiring man workforce related initiatives. Tiga aprobaran kan Dole Bicol ang sa indang promesa na padagos na makipagtabangan sa Bureau of the Treasury at sinibapang katuwang na ahensya tangarig suportaran ang National Development Goal asin man napakarayon ang paghatod kan labor asin employment related services sa bilog na Riyon Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang PNP sa Banwan kan Ragay Camarines Sur nagsagibunin lecture mapadapit man sa anti-bullying sa mga estudyante duman sa Panaytayan Elementary School sa Banwan kan Ragay Camarines Sur. Sa katuyuhan kanasambit ng aktibidad na ini matawan ni na mga impormasyon asin na pagkasabot ang mga aki manungod man sa peligro kan bullying asin man paagi tanganing maiwasan ang nasambit ng bagay. Ang lecture nagdulnin pagkakataon sa mga estudyante na maaraman ang mga epekto sa lado kanda bullying asin kung paano sinda makakaiwas kani ang aktibidad na ini. Parte kan mga programa na idinudul kan Ragay Police para manda matawanin proteksyon ang mga aki asin magdanay ang sarong ligtas maray nakapalibutan asin manda eskwelahan. Ang PNP Ragay nagpapadagos sa pagsagibo kan mga aktibidad na arog kani tangani man na matawanin proteksyon han mga jóvenes asin magdanay ang karahayan seguridad sa parte kan eskwelahan asin man komunidad. Sa iba pang detalyes kada sa tuya pagbarata sa lado lokal, ang Mega Cold Storage Project sa parte na probinsya nin Camarines Sur madali na makumpleto basado mad sa parte mismo kan Department of Agriculture asin ba sa parte mismo kan paayag ni Gobernador Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Madali nang matapos ang konstruksyon kan Philippine 500 million cold storage facility sa parte mismo kan probinsya. Basado iyan sa naging kapayagan kan Departamento kan na Agrikultura, target na bukasan ang asambit ng pasilidad oring parte kan bulan kan Pebrero
o bulan ka na masu sa pagi kani kumpiyansa anda Departamento kan Agrikultura na mas pang mapapakusog anda seguridad sa pagkakanda digdi sa parte kan Bicol Camarines Sur. Digdi magibunin mga trabaho asin makakaim kaminar ang liderato sa parte kan Agrikultura. Pinaglalauman man na malangkaw ana ingkama kan mga parauma, mga parasira asin gabos na nasa value chain kana agrikultura sa bilog na Bicol asin probinsya, mga pagtaraid na mga lugar. Tinawan doon na nagsairarom ang proyekto sa mas mahiwas na pagsulong kan administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagibo na moderno ang sistema kan agrikultura, ang pasilidad kompuesto nin anom na refrigerated warehouse na may temporaryong o may pinagabali na 2,688 na palit position sa kabilugan na pwedeng ining magtambak ni naabuton sa 4,600 metric tons ni na kahon-kahon na mga karne asin na 3,000 metric tons in mga gulay. Iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa ladua lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Pasakaw Medical Center aranin nga magbukas sa parte kan na liderato ni Mayor Nino Taiko. Aranin ang matapos ang construction kan Pasakaw Medical Center sa rong planong ospital na kung saan ipinagpatindog sa pagtabang kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pasakaw sa liderato ni Mayor Nino Taiko asin man kan gobyerno kan probinsya ng Camarines Sur sa paagi man ni Gobernadora Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur. Gusto kaya kanda pamilya Villafuerte sa panginginot ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin ni Congressman Mix Villafuerte, katabang ang lokal na gobyerno kan nasambit ng Banwaan na digdi ang pasilidad na magtao nin maray na di kalidad na serbisyo sa lado kan medikal sa mga taga-Banwaan kan na Pasakaw, Camarines Sur, asin maging sa mga pasyente na nagigikan sa parte mismo kan na Masbate pwede man na akomodar na sa nasambit ng center digdi makukuha ang makukuha na nasambit ng edipisyo sa parte kan Signature Park Santa Rosa del Norte sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Si Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur asin ang Congressman Luigi Villafuerte, seriman Congressman Mix Villafuerte may kaisipan tagniman na matapos asin maipatindog ang Pasakaw Medical Center para pakinabang ka na salud o serbisyong salud sa nasambit ng mga lugar. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagalinaw ngunyanda ni Congressman na Huripta ang katuyan ka na Andaya Highway ang paluwas ninpaya si Congressman 1st District Chuyusi Anthony Huribata. Yan na kasumpay man kan issue kan Andaya Highway. Pinaymutik kang Congressman ang mga aligasyon mayo ni nangyaring improvement sa nasambit ng tinampo arog kan pinagbubutasan ng mga pahayag ang mga kritiko na nasambit ng administrasyon, partikular na Sindabong Rodriguez asin ba subuot si Mayor Nelson Ligacion ipinagpahayag na puun ka na taon na 2023 ay mga lakdang nang isinagibot tanganing luway-luway na mapakaray ang nasambit ng highway. Segun Huribata, pinagabisto ka na gobyerno na presenting kondisyon ka na Andaya asin na digdi Andaya Highway asin na pinagkukonsidera ka pinaka mataot na highway sa Rio na Bicol sa presente. Steering man, tinawan doon na may
linaw na plano para man paiwason ang tinampo gikan sa duwa nga linya pasiring sa apat na linya parte mismo kan masurudod na mga taon. Dagdag pa kan nasambit ng congressman Roberto kan mga planong ini nagibuo na taro sa pinakamagayon na highway sa bilog na nasyon ng Daya Highway pag nangyari sinaipasunod ang sinambit ng mga lakdang o plano. Sa tuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyada mga tugang sa luwas kana nasyon, sinuspindi kana US ana pagaproseso kan mga immigration visa gikan sa 75 mga nasyones kan kinabanda basado sa State Department. Parte ini kan pinakusog na immigration na crackdown na kada Amerika kabali sa mga nasyon na iyo ang Thailand, Yemen, Brazil, Russia, Nigeria, asin na Afghanistan. Magiging epektibo ini sa masunod na pitsa 21 kan bulan kan Enero para masiguro na mayo nin mga bagong immigrants ana makikinabang sa yaman kan Estados Unidos de America. Piglinaw kan State Department na day apektado digdi ang mga nagkukua nin mga visitors visa sigun pa man sa nasambit ng gobyerno kan Amerika. Sa tuyang barata ngunyanda sa kinabana nin Karawat, sarong kapangganahan na lang ana kinakaipuan kan San Miguel Bear para man makalaog sa finals kan PBA Philippine Cup. Edi matapos man na makuaninda ang kapangganahan asin na kartadang 3-2 sa parte mismo kana nasambit ng Kawat laban sa Barangay Ginebra sa iskor na 115-109 sa Kawat na pinaggibo naman sa Smarta Aranita. Nanguna asinda nanginot sa nasambit ng Kawat kang kapangganahan kan Bermain iyo si Junmar Fajardo na nag-record nin 21 puntos, 11 rebound, may 20 points asin na tulong rebounds man asin assist si CJ Perez. Pig paabutan man nin pag-umaw kan Bermen head coach na si Leo Austria an sa iyang mga parakawat nin huli man kan pagpupursigi kan mga ini na manggana sa sinambit ng Kawat. Uminabot pa sa 17 puntos ang kalamangan kan Bermen sagkod nga inibuminaba na lang sa 11 puntos laban sa Ginebra. Nasayang man ang nagibong 20 puntos ni Scotty Thompson asin 18 puntos ni RJ Abarientos para sa team kan Ginebra. Mga dugang yanan kat teripunan kan mga bareta. Tapangarang kan sa tuyong mga nakbanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department na kaibanan ta dyan si Sir Stephen Papis. Ako po si Junel Cuba mabalus kan sa indupong pagantabay apa sa tuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:06. BBS Basta Bareta, sigurado. Matong uyan headlines kan mga barata sa lado lokal. Extension kan Naga City Sanitary Landfill kaipunan na maasikaso tulos ka na LGU digdi sa laog kan siyudad Canaga. Ada edukasyon saro sa bibisto nga akulang lakdang and LGU duman sa parte mismo kana Banwaan kanda Del Gallego Camarines Sur. Asa tiya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal ikuanan ninda dakulang lead and
gobyerno lokal kan na siyudad Canaga asin man na ana PNP mapadapit man sa pagdaan da asin na pang-abusos sarong 18 anyos na daraga tumanda sa parte mismo kan na barangay ana Panikwaso na sa siyudad kan na Naga. Sa tuya pang barata sa lado lokal, anom na mga barangay sa parte mismo kan na Banwan kan Buhi Camarines Sur disiplinado sa pag-ataman kan na pundukan barangay. Sa pang payukan na mga barata sa lado lokal, Naga City naglatag ni mga paagi mapadapit man sa komprehensibong plano sa bulos kan traffic. Yan mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes at tiyada pagkatapos ning pagirumdum. Mga tukaliwat, maray na aga ko si Junel Cuba. Sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, kaipuan na talagang magbakal ang lokal na gobyerno kan siyudad Canaga nindaga para man sa extension kan sanitary landfill antes man na matapos umabot ang 5 taon poon ngunyan. Iyan na basado man sa payag kan Solid Waste Management Office posibleng sa upper barangay kan siyudad Canaga gibon ang extension kan landfill. Iyan kung may mapabakal nindaga sa nasambit ng lugar. Saro pang option na hihilingon yan kan SWMO iyo ang Waste to Energy Facility na target na ipatindog kan na rin man na Cramley Company sa parte kan siyudad Canaga kung sa ina hahagadon na kanda kumpanya anda basura digdita nga ni managibo na elektrisidad na ibibinta sa parte mismo kaso rikudos maabot sa 160 tonelada kan mga basura at nakukulikta sa nasambit ng opisina araal daw digdi sa laog kan siyudad Canaga sa ordinaryo nga mga panahon on kan Enero 2025 agkud na nga sa presente nga panahon. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, ang edukasyon ang pinagbibisto na saro sa pinakaimportanteng puhunan kan mga jóvenes sa paghubog sa indang sarong malinaw sin makusug na parte kan sa indang futuro bilang parte na nasambit ng kasimbagan ang lokal na gobyerno kan Banwan kan Gallego Camarines Sur sa liderato ni Mayor Melanie B. Abarientos ang masigasig sa gatagama ganap ni Napundo paagimada ni Congressman Huri Bata and First District kan na probinsya kan Camarines Sur. Yan tanga man matawanin atensyon ang pangangaipo sa lado kan edukasyon kan mga jóvenes sa Banwan kan Gallego Camarines Sur kan nagtalikod na taon bulan in Disyembre 2025 matrayumpang na isagibo kan local government unit kan Gallego ang cash assistance sa payout para sa mga estudyante gikan sa parte kan ang lain-lain na eskwelahan sa publiko asin prikbado sa lado kan sekundarya sa tabang ni Governor Elry Villafuerte asin man ni Congressman Huri Bata o behato kanasambit ng programang ini na mga tabang sa gastuson kan mga estudyante asin na magserbing inspirasyon sa mga jóvenes asin ipagpadagos an sa indang edukasyon sa tauman kan na amon aparte kan pagkulang-kulang nin aspeto pinansyal. Gustong pala salamatan kan LGU duman sa Banwan kan Gallego Camarines Sur ana mga magurang estudyante asin mga paratukdo. Ering mada si Congressman Huri Bata kan First District kan Camarines Sur asin Gobernador Elry Villafuerte uli man kan padagos na tabang na itinataw sa mga programa sa edukasyon sa mga jóvenes duman sa Banwaan kan Gallego Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, number 2 provincial most wanted
asin number 1 man sa City Most Wanted na dakop kan PNP duman sa syudad kan Iriga. Buyet padere sa detalye. Ang mga personalized kan Iriga City Police Station sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Derek Don Sadya nagkonduk kaning Manhunt Charlie operation na nagresulta kan pag-aresto sa duwang most wanted person. As in, saro, number 1, City Most Wanted Person. Ang rank number 2, Most Wanted Person, may kasong statutory rape na iniisyo kan presiding judge kan Family Court, Branch 7 5th Judicial Region, Iriga. As in, may petsan January 12, 2026. Ini mayong piyansa. Mientras tanto, ang rank number 1 City Most Wanted, Clarice Tarman, huli sa kasong RA 9165. Ang warrant of arrest may petsan December 17, 2025. Ini mayong piyansa, huli sa gabat kan sa ilang kasong na kumitir. Para sa BBS News, Boyd Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyos kan mga barata sa lado lokal, makusog na lead sa Moseros Reef Islakes, agluwas kasudod ka na DNA test result sa mga person of interest. Inaundoon niya ni Mayor Lene Robredo na igwana nin makusog na lead sa kasong panggagadan asinman pagmumulistya Rosalia Moseros sarong 18 anyos Kansuna 4 Barangay Panikwason Naga City asin sarong estudyante ni matapos pagluwas na ang DNA test result sa tracing person of interest POI sa kaso na sigun kay Robredo igdi kadaklan na eliminated na sa mga individual na pinag-iimbestigaran. Inuli kani luway-luway na subot na nagiging malinaw asin tinutumbok na kan investigasyon sa krimen alagad nagdadanay na kulang pa ang mga impormasyon manungod sa suspek da ipamada idinidetalye kan mga autoridad kay Robredo. Abipaman kan na alkalde saro subota sa nakakaabala pagkumpleto kan impormasyon manungod man sa suspek iyo ana pag-otik o pagpuputik pag-aambog kan mga individual nagrarani ang aning makapagdulnin mga detalye manungod man sa nasa binang suspetsado. Agigirumduman ang pizza 15 kan bulan kan Disyembre 2025. Igsabi ni Robredo na digdi tatagingting asang 2,000 pesos ang reward na kwarta para man sa isay na makakaduhol ng tamang impormasyon kapit suspek para man tamatarayumpong pagsampa nin kaso laban digdi. Sa iba pang detalyes kan mga barata, pasadaan tan linya magkaki Daryl Banyas. Daryl Kamin. Sa ikinasar nga matriyumpong operasyon kontra illegal na droga kan Tinambak Municipal Police Station, timbog ang sarong misis alas 9:15 nin Sabanggi kanang talikod sa Aldao duman sa zona 6 sa Tambang Tinambak, Camarines Sur. Sigon sa informasyon, pigmidbid ang babayeng suspect na si alias Fe. Inibalo sarong vendor, 53 anyos. Dati na daining naaristar asin aminado sa kaparehas na kaso. Matapos magpabakal ni sarong pidaso ng heat-sealed transparent plastic sachet na igwang laog kan pig tutubudan na shabu na ako aman ang 500 pesos na buy-back money. Nako sa posisyon pa kaini ang sarong pang pouch na may laog na diwa pang pidaso kan pig tutubudan na shabu na pigkakalkulong may gabat na 6.5 gramos na nagkakantidad 44,000 pesos 200. Nasa kustodiya naman yan kan Tinambak Municipal Police Station ang suspect mantang ini pigsa ngatanin kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 asin man ninhuli sa posisyon asin man pagpabakal kani pinapangalad na bulong. Ang matriyumpong operasyon kontra illegal na droga pigpanginutan ini ni Police Major Arman Rubio kan Tinambak Municipal Police Station. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado.
BDS Basta Bareta Sigurado. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado kal magpapadagos-dagos ang mga programa asintabang sa gabos ng mga sektores sa probinsya nin Camarines Sur. Ini ang pinag-anunsyo ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya nin Camarines Sur. Ang mga tabang na yan arog kan senior citizen, solo parents, para umaasin man na mga jóvenes, kumplito ang mga programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur para sa tabang sa nasambit ng mga sektores. Sigun kay Gobernador Elry Villafuerte, mas pang papaiwason asin papakusugon na nasambit ng mga programa, partikular na ang serbisyong kapuarte sa laduman kan health services, papagayuno na ang mga hospital, hire na mga bagong doktor, mga nurse asin mada alung pharmacist, ana ipapatindog asin kadagdagan man ng mga dialysis center an ipapagipo pa sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa liderato iyan ni Gobernador Elry Villafuerte. Katabang dyan sinda Congressman Migs Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte kabali sa pagpapatindog and pagpapakusog sa serbisyo sa salud. Iyo ang world-class eye center nagigibo sa laog kan Camarines Sur yan sa uptown para man mga may problema sa indang mga mata. Kunyan na taon prioridad ni Gobernador Elry Villafuerte sa Camarines Sur ang programa sa health services asin man edukasyon kan mga jóvenes. O yan parte kan mga paayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Tuloy-tuloy yan, senior citizen, kahobenan, kababaihan, para oma, para sira. Tuloy-tuloy yung programa natin yan, kahobenan. Kompleto po tayo sa programa at kung merong kulang, asahan po ng ating mga senior citizen at iba't ibang sektor para pa natin papalakasin yung serbisyong ka-swerte, lalo na sa medical. Pinapaganda po natin ng mga hospital pa this year, may budget tayo, maski nagbibigay na tayo ng mga serbisyo, ang mga hospital pa rin kailangan ma-upgrade, maayos, mag-hire pa rin tayo ng mga bagong mga nurses, doctors, papatayo tayo ng mga pharmacy, 8, papatayo tayo ng dialysis centers for 2026 at magandang balita, tatayo po tayo ng eye center na isang center na purely for for eye concerns, no? Kasi wala ang ganyan sa Camsur, no? So isang world-class eye center. So kung may mga problema sa mata, gagawin natin yan dyan sa may Camsur Uptown, no? So asahan nila ng mga taga-Camsur, ang priority talaga natin this year is education and health. Papatayo tayo ng marami pang community colleges. Marami nang nabuksan. Alam mo, Camsur, ang pinakamaraming community college pinapatakbo sa buong Pilipinas. Dadagdagan pa natin yan para mas maging accessible sa mga iba't ibang lugar. Quality education, libre. Partiyan kan mga payag ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Sa ipapang detalyes kan mga barata sa lado lokalan, nagkakandidato sa naan mga kalaban kan mga Villafuerte pag nagabot ang eleksyon. Bali na dyan, subuot ang sarong nagangaran na Bong Rodriguez, ninulit ang ani subuot Tigdia Rauton ang mga programa kan mga Villafuerte. Uli kan padagos na nahiling ang kampanya kan mga Villafuerte, mga programa na itinutulod sa loob kan na probinsya kan Camarines Sur, dahil kayang gipon kan mga politiko, urog na ang mga kalaban kani sa politika, anda parte kan krusada, anda mga kalaban na rauton sana ang pamilya Villafuerte, kaya digdi nagkakandidato asin naglalaban kung sa inda digdi subuot posibleng ini binabayadan na kanda papadalagan na mga daiman na interesado nga bagay sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Antang aram kan mga ini ang mga Villafuerte kontra sa party kan sugal, arog kan waiting asin ang mga aki kung sain pinapataya sa party mismo kan na STL. Abistado man
ang nagpapadalagan da sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin man syudad Canaga saro pa subuot taano ta nahanap ang mga DSWD boxes sa warehouse nakapangaran sa kalaban kan mga Villafuerte dai pasangunyan nasisimbag nakasuan man ang Comelec tadai pagsabi nin katotohanan kung sain an sa iyang residensya akon sa indigdi dinideklara na tagaduman sa banwaan kan pili alagad pako man palang tagapili kundi taga-naga uya ang pahayag ng Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Ang objective lang yan, manira. Bako man sana magtabang, no? So, ang gusto lang yan, manira. May nagbabayad dyan para manira dahil may mga interes. Una-una, alam mo naman, ang nilalabanan natin, yung wetting dyan na illegal. Mga bata nagtatayo sa STL, hindi nagbabayad sa munisipyo, sa probinsya. Alam naman natin kung sino mga nagpopondo dyan, no? So, mga illegal gambling. No? Una. Pangalawa, hindi pa nga niya sinasagot yung issue bakit nahanap yung DSWD boxes sa warehouse na sa iya nakapangalan. Akala niya lingaw na mga tao dyan. Sinasabi niya na tagapili daw siya, o niya nasa siya. Nasa Naga baga. So nakasuhan baga siya ng Comelec, pig-disqualify siya, kinakasuhan siya. Ang sabi daan niya, iniipit at natatakot sa iya. Yes. Siguro natatakot ang tao sa lalaogon niya, no? Pero masyado niyang binubuhat ang sarili niyang bangko na dahil man siya pinapansin ng mga tao. Kaya nagpapapansin. Sabi nga niya, ano nga daw siya, campaign manager raw ni Leni Robredo ng presidential. Dahil nga ni siya pinapansin ni Leni, maski nga ni consultant, job order sa City Hall, dahil nga ni siya kinukuha. So yung taong yan, ano ba, trabaho niya? Na, may man mga tultol na trabaho. May nga ning maray na, siya naka-star. Pero no permanent address, patakbuhin. So sa ako, kung di mo hinapot yan, dahil ko naman pinapansin niya, ang advice ko sa iya, padados lang niya yung mga pangraraot niya sa kuya. Dahil lalo kami inspirado kami sa mga panaraot niya, lalong mag-ibon ng karahayan, no? Habang nagpapaluwas ng mga panaraot at fake news yung mga taong arog sa iya, lalo kaming ginaganahan na mag-ibon ng mga maray na programa, no? Dahil kami apekto sa mga fake news na mga pinakakalat pangraot na yan. Dahil bumabalik sa iya yan, mga yan. Partiyan kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya nin Camarines Sur. Yan tras na tupig simpag na ni Gobernador Elry Villafuerte ang mga aligasyon ni Bong Rodriguez na takot daa ang mga Villafuerte na maglaban sa iya. Ang mga kalaban daan ni Bong Rodriguez sa politika ang kinakasuhan siya inul tatakot da siya labanan. Segun Gobernador Elry Villafuerte da isinda na tatakot maski sisay na politiko ang urog na si Bong Rodriguez. Sulaminting ang nakatakutan ang mga Villafuerte iyo ang mahal na Diyos. Natatakot lang da si Gobernador Elry Villafuerte a health o salud o mental health ni Rodriguez na daiya dapat subuot sin kay po ng asikasuhon ni Rodriguez umatawan nin atensyon an sa iyang mental health. Uya ang pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte. Natatakot kami kasi baka ibang mangyari sa iya, bakong mga death threats. Kami maski dahil kami takot lang kami sa mahal na Diyos, no? Pero sa mga tao, mga politiko, dahil kami umaatras ng maski sisay. Ako garo lang natatakot sa iyang health. May mental health issue na po siya kasi baka malaog na yan sa mental hospital. Yan ang siguro ang asikasuhin niya. Pero yung alam mo, ang mga Party kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya nin Camarines Sur.
Mga tugang yanan ka tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Taon dyan sa Engineering Department, Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.